Marami pa rin ang hindi nakamove on sa pagkapanalo ng Gilas Pilipinas kagabi kontra sa host nation China. Paano ba naman isang matinding comeback ang ginawa ng ating national team sa pangunguna ni Justin Brownlee noong 4th quarter upang makausad sa gold medal match laban naman sa Jordan bukas ng gabi. Sa Twitter word nga, as of 4 o'clock ng hapon ngayong araw, ang mga salitang Gilas, Justin Brownlee at Laban Pilipinas ang siyang trending pa rin sa ating bansa. Si Brownlee na nga ang sinasabing makabagong kambing na import. Oo, tama po, kambing. Sa English, GOAT, greatest of all time, import dito sa Pilipinas. Kaya nga may nagpapanukala na makuha man o hindi ng Gilas Pilipinas ang gintong medalya, dapat ay gawan na ng rebulto si Justin Brownlee sa ating bansa. Kung tutuusin, pwede naman dahil sa laki ng iniambag nito sa larangan ng sports. Susuportahan ko ang panawagan nilang ito kung makuha ng Gilas Pilipinas ang gintong medalya. Hindi na rin kasi biro ang tagal ng pagkatuyot ng Pilipinas sa ginto pagdating sa Asian Games. Tulad ni Michael Jordan, Kobe Bryant at iba pang sports icons sa Amerika, ang tulad ni Justin Brownlee ay isang inspirasyon sa bawat Pilipino. Wala man dugong Pilipino, ang puso naman ay sa Pilipino. Pero ang tanong lang, saan naman ilalagay ang kanyang rebulto? At kung sakaling magkaroon ng signature campaign para sa gagawing rebulto ni Justin Brownlee, pipirma ka ba? Okay, Jordan versus Gilas Pilipinas naman tayo, no? Kung sa basketball ang pangkalye, rerebansi ang Pilipinas laban sa tumalo sa atin na Jordan. Hindi lang ito basta-basta pagkatalo dahil tinambakan nila ang Gilas sa score na 87-62. Ito na nga ang pangarap ni Coach Timko na makaharap muli ang Jordan, but this time sa finals na. Sabi nga ni Coach Timko sa isang sports column, kung bibigyan siya ng ikalawang pagkakataon, sa tingin niya ay kaya nilang talunin ang Jordan. Naniniwala naman ako sa kakayahan ni Coach Timko dahil kung ikaw ay sumusubaybay sa kanyang coaching career, kinukonsidera natin siya bilang master of adjustment. Isang halimbawa na lamang ang nangyari noong SEA Games kung saan tinalo tayo ng host nation Cambodia sa group stage pero binawian natin sila sa gold medal match. Pero ang tanong lang ay paano? Sa kanilang huli paghaharap, may 3 kategorya ang talagang nagpanalo sa Jordan. Ano nga ba ang mga ito? Una sa ating listahan ay ang rebounds. Nakakuha ng 43 rebounds ang Jordan, samantalang ang Pilipinas ay 41 lamang. Bagamat hindi naman ganun kalayuan ang kalamangan ng Jordan, pagdating sa rebounding stat, ang rebounding ang siyang malaking dahilan kung bakit nananalo ang Gilas sa Asian Games. Malaki ang lamang ng Pilipinas pagdating sa rebound kapag nananalo tayo. Sa laban nila against Iran, 46 rebounds ang nakuha ng Gilas, 37 lamang sa Iran. Habang kagabi naman kontra sa China, may 44 rebounds tayo, 36 lamang sa China. Importante makontrol nila ang rebound. Dalawa sa mga Jordanian big man ang nagpahirap sa Pilipinas. Ito ay sina Ahmad Al-Dawairi na may 8 rebounds at ang isa pa nilang naturalized import na si John Bohannon na may 9 rebounds naman. Sa pagkakataong ito, makakatulong si Scottie Thompson sa rebounding column. Sabi nga, dapat magpaka-Scottie muli si Thompson. Ikalawa sa ating listahan ang outside shooting ng Jordan. 8 triples ang ipinasok ng Jordan out of 24 attempts. Kumpara sa 4 lamang ng Gilas sa 24 attempts din. Dito nga tayo kinain ng Jordan. 6 sa 8 na ipasok ng Jordan ay mula sa kanilang mga gwardiya na sina Sammy Basay at Freddie Ibrahim. Naging maluwag ang depensa ng Pilipinas sa mga outside shooter ng Jordan habang inalad naman ang Pilipinas sa 3-point territory. Asahan natin na asawahin ni Rondae Hollis Jefferson si Brownlee na maglilimita sa kanyang opensa. Ito na nga ang tamang panahon para ang mga tulad ni Marshall Lassiter at Arvin Tolentino ay makatulong. Makakatulong din sa tingin ko ang tinuturing na unsung hero noong laban nila against China na si Kevin Alas. Nakita ni Coach Timko ang kakayahan ni Kevin Alas na ma-penetrate ang depensa ng China noong 4th quarter upang mapaluwag ang depensa ng China sa labas. Sa mga hindi nakapansin, 5 crucial points ang naiambag ni Alas ng 4th quarter. Malaking bagay upang hindi makalayo ang China sa game. At ang huli ay ang kanilang depensa kay RHJ. Leading scorer para sa Jordan noong laban nila against Gilas. 24 points lahat ay 2-point field goals made. Hirap pigilan si RSJ, lalo na ang kanyang mid-range jumper. Ang haba kasi ng galamay at ang utak marunong gumamit ng fake shot. Sinubukan nga ni Coach Timko na gamitin sina Scottie Thompson, Chris Newsome, Calvin Oftana o maging si Justin Brownlee, pero lahat sila hirap kung paano makontrol ang dating NBA player. Well, sa bagay na ito, tanging si Coach Timko na lamang ang nakakaalam kung paano tatapusin ang paghahari ni RSJ sa opensa.
Pero pwede kaya na isang big man ang idepensa kay RSJ? Hindi ko lang alam kung may nakakapansin sa inyo. Si Ange Kwame, maganda ang kanyang depensa sa kalaban kapag sinusubukan nila ang screenplay. Hindi siya kayang iwan ng mga gwardya sa one-on-one. Edad na ng senior citizen, ganito katagal huling nanalo ng gintong medalya ang Pilipinas sa Asian Games. Mantakin nyo yun? Ang isang basketball crazy nation tulad ng Pilipinas, matagal-tagal na rin palang hindi nagahari sa Asia. Si Diosdado Macapagal pa ang presidente ng Pilipinas. Hindi pa naitatayo ang Araneta Coliseum. Si Kaloy-Loy Saga pa ang nagahari sa Philippine basketball. Bukas susubukan ng Gilas Pilipinas na imarka sa history kung gaano kagaling sa basketball ang mga Pinoy. Bagamat suntok sa buwan daw na matalo ang Jordan. Sige, handa akong suntokin ng buwan para lang manalo ang Pilipinas. Dahil naniniwala ako na ito na ang tamang panahon upang maghari ang Pilipinas pagdating sa Asian region. Kayo ba mga kabola? Naniniwala ba kayo na makakuha ng Pilipinas ang gintong medalya? Tara, pag-usapan natin yan. Mag-comment na rin kayo sa comment section at huwag nyo na rin kalimutang mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa mga basketball news.